James chapter 4 verse 8. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang Come near to God, and He will come near to you. Ang una pong katuroan na natutunan ko sa ngayong araw sa katuroan ni Pastor Russell Ocampo na God designs human to be a two-way relationship ay hindi po tayo likha ng Diyos para pong robot na magmamahal lang tayo sa Kanya na without any other option. Noong nilikha niya tayo, binigyan niya po tayo ng kalayaang magmahal, na mahalin siya o magkamit sa Kanya o magrebelde. Kaya nga po nagkasala sila Adan at Eva dahil binigyan po sila ng Panginoong Diyos ng freedom of will o kakayahang pumili. Dahil mahirap naman po kung para po tayo nakaprogram tapos wala po tayong damdamin. So, love is a choice. Minahal natin yung tao kasi pinili natin mahalin siya. Kagaya pa ng pagmamahal natin sa Diyos at ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang natutunan ko naman po sa pangalawang katuroan ni Pastor Russell Ocampo na God requires purity for intimacy ay hindi po pwedeng may relasyon tayo sa Diyos pero puro gawa tayo ng kasalanan. Puro kasalanan po yung ginagawa ng ating kamay, kagaya po ng pang-abuso kapwa, pang-alipusta o pagiging makamundo. Hindi po pwedeng mahal natin ang Diyos pero mahal din natin ang mundo o ang mga kasalanan. Kagaya po ng sabi sa Santiago chapter 4 verse 8 na hugasan niyo ang inyong mga kamay, huwag kayong makasalanan, linisin niyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ng isip. Dito pa lang po sa talatang ito ay malalaman na natin na dapat nating iwasan ang mga makundong bagay at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na kagaya ng ginagawa ng mga Israelita kapag sila ay nakakaranas ng tagtuyot at tagutom. Sila ay sumasamba kay Baal. Meron silang totoong Diyos na ang Diyos Ama, ngunit kapag sila ay nakakaranas ng paghihirap, sila ay sumasamba kay Baal. Dahil gusto nga nila ng yung mga makabundong bagay. Kaya sinabi rin sa umpisa pa lamang ng James chapter 4 verse 8, you adulterous people. Tinawag po silang adulterous people ng Panginoon dahil meron silang Diyos, which is yung Ama nga, ngunit sila yung nakikiapit sa iba pang Diyos, which is si Baal. Now, pag sinabi po nating God requires purity for intimacy, ang gusto po ng Diyos na ay loyal ka, tapos faithful ka lang sa Kanya. Hindi mo rin dudumihan ang sarili mo sa mga makundong bagay o sa mga kasalanan. Kung gusto mong magkaroon ng intimacy with God, you have to live a pure life. You have to live a life of holiness. Hindi ka pwedeng adulterous na while you're having a relationship with God and at the same time you're having a relationship with the world o sa mga makabundong bagay. At ang natutunan ko naman po sa pangatlong katuroan ni Pastor Russell is God loves holiness and hate double-mindedness. Gusto po ng Diyos ng purity o kabanalan at ayaw niya ang double-mindedness na yung sumasamba ka na sa Kanya, sumasamba ka pa po sa Diyos-Diyosan. Kasi po nung panahon ng mga old Christian, they love the Lord but also love the world at the same time. Dalawa ang kanilang iniisip, dalawa ang kanilang ginidiyos. Though wala na si Baal, ang mundo naman po ang kanilang ginagawang Diyos. Yun lang po, maraming salamat and God bless.